na sa atin pong pagsamba at sa araw pong ito, sa umaga pong ito, ay pagpapatuloy po natin yung atin pong tinatalakay. Siguro naman po doon sa ating mga paniniwala na ating mga tinatalakay na dapat po nating malaman, maintindihan, ay marami na tayong nauunawaan at kinakailangan mas alamin pa nating mabuti, kabisaduhin nating mabuti ang ating mga dapat na pinaniniwalaan, ating sinusunod, at ating pong batayan sa ating pong pananampalataya. Kasi po yung pinaniniwalaan natin, yan pangsala po yan natin, lalong-lalo na po doon sa mga maling paniniwala, doon sa mga maling doktrina. Pag alam po natin yung ating mga pinaniniwalaan, hindi tayo basta-basta maliligaw. Pero pagka hindi natin alam, hindi natin naintindihan yung ating mga pinaniniwalaan, pagka nakarinig kayo, lalo na mahilig kayo sa reels, sa stories, napakarami po dyan ng mga nagtuturo, nangangaral na mga palso. Kaya minsan di ko mapigilan na nagkukomment ako doon sa mga palsong nangangaral. Minsan nagagalit pa sa akin. Pero alam niyo po, ginagawa ko po yun dahil sila po ay nagpapahayag ng kasinungalingan samantalang tayo naman ay nananahimik lang. Pag alam niyo po, minsan nagko-comment tayo doon tapos yung talagang salita ng Diyos yung ating nilalagay. Yung mga nakakapanood din nababasa yun. Nababalance ngayon nila. Yung napapakinggan nilang maring aral at yung mga comment kung ano po yung tama. Kaya minsan, di ko po maiwasan nag-comment po ako ng gano'n, Kasi kinakailangang ipahayag po natin yung katotohanan. Tandaan po natin na ginagamit ng Diablo yung pong media. Pero dapat mas gamitin ng Diyos yung media. At sino po ang gagawa nun? Tayo. Baka kung ano-ano lang po pinopost natin, wala namang kwenta. Bakit di tayo magpo-post ng katotohanan, ng tunay na aral, ng ating mga paniniwala, ay para meron tayong yung ipinaglalaban po natin. Kung anong pananampalataya, meron tayo. Amen? Yes. Wag lang po tayong mag-post ng puro lang. Yung, wala lang. Yung makaka-encourage, yung may matututunan, yung makakabasa. Kaya mahalaga po, na gamitin po natin yung cellphone natin. Hindi lang puro selfie. Dahil pag puro selfie lang tayo, baka selfies ang abutin natin. Dahil sa huling panahon, sabi na salita ng Diyos, ang tao ay magiging makasarili. Kaya maraming tao ngayon, ang mapapansin mo yung mga post, puro pang sarili. Mababasa po natin yung mga ganon, Pag po tayo sensitive, tapos yung nabubuhay tayo sa espiritu, alam nyo na natin, na yung nababasa natin, na ang tawag dyan, atin pong nadidiscern na hindi na tama to, yung mga ganun. Pagka talagang namumuhay tayo sa espiritu ng Diyos, nadidiscern natin dito tama, mali ito, masama ito. Pero pagka hindi, yung nabubuhay ka sa sarili mo, ay binabaliwala mo yung mga bagay-bagay na hindi mo alam ay hindi na pala mabuti. Kaya pagka ikaw nabubuhay ka sa banal na espiritu, nagiging spiritual sa'yo yung mga bagay-bagay. Pero pagka nabubuhay ka sa laman, lahat parang makumundo sa'yo, parang ganon. Kaya kinakailangan nating patuloy na matuto. Kaya ating pinag-aaralan yung ating mga pananampalataya, kung ano yung ating paniniwala. So ito po yung ating tinalakay nung nakaraan. Ang bautismo sa tubig
ang tugon, pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Jesus. Kaya di ba pagka tayo nagpabautismo, talagang nangangako ka na. Nakikipag-isa ka na. Magdi-decide ka na mabubuhay na para sa Panginoon at hindi para sa iyong sarili. No, yun po yung ibig sabihin ng bautismo. Kaya kinakailangan po, nagpapabautismo talaga. Yung tunay na nagbalik loob sa ating Panginoong Jesus. At siyempre, hindi lamang po yung sakramento na yon ang atin pong ginagawa. Ito po yung susunod, yung nasa dilaw. Sabi diyan, ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala at pangakong katapatan sa Panginoong Yesus sa pagtubos na ginawa niya sa atin. Yung banal na hapunan. Kaya po tayo po nag-breaking of the bread. Monthly nga lang eh. Sa iba po, weekly. Every Sunday, ginagawa po nila yon para alalahanin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito po ay, sabi diyan, yung banal na hapunan ay paulit-ulit na pag-alaala at pangakong katapatan sa Panginoong Jesus, pagtubos na ginawa na niya sa atin. So kaya atin pong uunawaing mabuti, tatalakayin po kung ano nga ba yung kahulugan talaga nito. Bakit po tayo nagbabanal na hapunan? Sabi naman ng mga pilosopo, bakit kayo nagbabanal na hapunan sa umaga? Ay banal na hapunan nga. Diba yung mga masyadong critical mag-isip na wala sa lugar, hindi naman po yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga po doon ay yung pag-alaala. Hindi kung ginagawa ba natin ng umaga yon, ng tanghali o ng gabi. Kasi ang mahalaga doon, sabi, gawin niyo ito bilang pag-alaala. Yun po yung paulit-ulit na sinasabi po. Yun po yung ating tatalakayin. Yung sakramento na ang bautismo sa tubig. At natalakay na po natin yan. Ngayon po yung ang banal na hapunan. So sabi diyan, ang sakramento ay isang banal na ritual o seremonya na may natatanging kahalagahan para sa isang reliyon o pananampalataya. Sa ibang salita, ang sakramento ay banal at nakikitang sagisag na itinatag ni Jesus upang bigyan tayo ng biyaya, kaloob ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga yung mga ginagawa nating seremonya katulad nung bautismo, yung sakramento ng bautismo, at ganun din naman yung banal na hapunan. Yun yung nagpapatunay. Pag ginagawa po natin yon, ay bahagi po tayo ni Kristo. Kabahagi po tayo ng ating Panginoon sapagkat ito po ay kanyang ipinag-utos na dapat po nating ginagawa bilang mga mananampalataya. Kaya pagka halimbawa, ayaw mo makibahagi dyan, parang hindi ka bahagi ng Panginoon. Pagka ganon. Diba, ayaw mo magpabautismo. Medyo questionable, Dahil ang uturo nga, kinakailangan nating magpabautismo. Pag ayaw mong mag-take, ito. O kaya naman, hindi natin inuunawang mabuti kung bakit natin ginagawa ito, ay questionable pa rin. Kaya kinakailangan maintindihan po natin kung bakit tayo nagbabanal na hapunan. So, hindi pala nabago yan. So, sabi diyan, pupunit ng kapirasong tinapay, kukuha ng kaunting katas ng ubas, at pagkatapos ay sabay-sabay nakakain at iinom. Bago umuwi ay magrarasyon ng tinapay at inumin upang sama-sama silang kumain upang mabuo ang larawan at ritual ng banal na hapunan ng Panginoon. So ano po ang dumadaan sa isip natin kapag ginagawa natin ito? Lubha tayong naturuan na igalang ang sakramento kahit hindi na ito karaniwang nalalandas ng isipan. So ibig sabihin, merong mga nagte-take nito, nang hindi masyado inuunawa o nauunawaan. Yung parang
parang wala lang, seremonya na lang, parang ganon. Hindi po. Meron po siyang kahulugan kung bakit po natin siya ginagawa. Ano po? Bilang isang church. Hindi siya basta lang yung seremonya or sakramento. Hindi naman pwedeng ipapagawa sa atin ito o gagawin natin ito nang walang malalim na kahulugan sa ating buhay. So ano po ba ang kabuluhan ng lahat ng ito? Bakit ito paulit-ulit? Ano po ang inaasahan ng ating Panginoon na ating isa sa isip at ginagawa kapag tayo'y nagsasakramento ng banal na hapunan? So atin pong tuklasin, atin pong basahin ang 1 Corinthians 11, 23 hanggang 26. Yan. Basa po natin. 1, 2, 3. Basa. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, dito pa lamang po, malalaman natin kung ano yung ating ginagawa. Bakit tayo nagbabanal na hapunan? Sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, yung bilang pag-alaala sa akin, doon sa kanyang katawan. Tapos ganoon din sa saro. Inulit niya na naman. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So kaya napakahalaga po na ating pahalagahan yung ating ginagawa pag tayo po ay nagbabanal na hapunan. Kung tayo tumatanggap ng tinapay at nung saro. Amen? Kasi po, kailangan maging tayo, sabi nga yung grateful talaga. Amen? Bakit? Kasi po kung hindi sa Panginoong Yesus, nasan kaya ako? Sabi nga doon sa kanta, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Sumasabay siya, Di ba? Nasaan kaya ako? Ay, siguro, baka gagala-gala lang din ako dyan. Di ba? Yun, baka nasa sabungan ako. Kasi yung tatay ko, sabungero po yun. Maaring yun yung aking ginagawa. Di ba? Kaya kung wala si Kristo, nasan kaya tayo? Nasan kaya ako kung wala ang Panginoong Jesus sa aking buhay? Baka isa ako sa nakikita nyo dyan na nanguhuli ng kung ano-ano. Di ba? Pero praise the Lord, dahil kay Kristo, dahil sa ating Panginoong Kristo, dahil sa ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, narito po tayo ngayon. Amen? Narito po tayo ngayon. Meron siyang layunin at plano. Hindi pwedeng bababa lang ang Panginoong Jesus, mamamatay siya sa krus, maghihirap siya, tapos wala siyang layunin sa buhay natin. Hindi lamang basta tayo'y iniligtas niya, mga kapatid. Hindi lamang. Nagsimula pa lamang yung layunin ng Diyos doon sa pagkaligtas niya sa atin. Meron siyang plano sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng wala. Dahil kung wala, baka hindi ako nagpapastor. Diba? So, ibig sabihin, meron talaga siyang layunin sa bawat buhay natin. Kaya po napakahalaga yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, ano nga po ba ang ating ginagawa sa ating pagdadaos ng banal na hapunan? Ano nga po ba ang ating ginagawa sa ating pagdadaos
ng banal na hapunan. Ay di ba sa next Sunday, first Sunday na po, di ba? Sigurado lalabas na po si ano. Nakita ko nga nakatali pa siya eh. Ano? Pero tingin ko sa next week, lalabas na yun. So, una po, inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Yun po yung ibig sabihin ng banal na hapunan. Inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya ano siya, no, yung sinasariwa natin palagi. Yung ginawa ni Kristo. Nung ialay niya yung kanyang buhay, nagbubuo siya ng kanyang dugo, nagpakahirap siya, nagsakripisyo siya, inaalala natin yun. Yung ginawa niya para sa atin. Yun po yung isa po doon, ano? Kaya ang sabi, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tapos inulit niya na naman, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, ibig sabihin, dapat consistent siya na ating ginagawa sa ating pong buhay. Eh kaya lang, di ba, minsan, maaalala lang natin na ating Panginoong Yesus pagka pag talagang minsan, hirap na tayo. Tapos magsisimba lang tayo, pagka minsan, bless. Pagka hindi, Lord, kanya-kanya muna tayo. Minsan naman, baliktad. Pagka bless, hindi nagsisimba. Kasi, ang daming ang daming blessing eh. Di ba? Minsan ganun. Ay, hindi po. Dapat, tayo po, kahit anong kalagayan at sitwasyon natin sa ating buhay, hindi nagbabago yung ating paglilingkod. Amen? Kasi kahit ang mga apostol, wala sa kanila, hindi issue sa kanila kung ano yung sitwasyon nila sa buhay. O pagka inano mo yung inaral po natin yung buhay ng mga apostol. Halimbawa, si Pablo, di ba? Sabi niya, naranasan niyang magutom, maranasan niya rin mabusog. Naranasan niya yung maghikahos, naranasan niya rin yung managana. Tapos kaya sinabi niya, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So ibig sabihin, para kay Apostol Pablo, lahat ng sitwasyon, ordinaryo sa kanya. Hindi nagbabago yung kanyang paglilingkod, pananampalataya. Kaya nga dapat siya yung ating halimbawa. Kaya sabi ni Paul, tularan ninyo ako, katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Yun ang kanyang mga sinasabi sa kanyang sulat. Kaya lang, minsan ang tinutularan natin, hindi yung mga mga bayani ng pananampalataya. Minsan ang tinutularan natin, yung mga nasa paligid natin. Kaya sabi po dyan, mga sagisag na magpapaalala. Dalawa ang pinili ng Panginoong Yesus upang sumagisag sa kanyang katawan at dugo na iniaalay o iaalay para sa sangkatauhan. Una yung tinapay. Ang tinapay na pinili ay tinapay pang Pascua o yung Passover. Ito ay walang libadura o yung pampaalsa o yung leaven o yeast. Kaya ito ay tinatawag na unleavened bread o bread without leaven. Kasi po yung Paskwa po, ayan po yung Passover, yan po yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa Israel noon. Na kung saan, nung dumaan na yung anghel ng mamumuksa, doon sa Egypt, lahat ng mga Israelites, di ba, inalipin po ng Egypt ang Israel Lahat ng bahay ng mga Israelites ay pinahira nila ng dugo ng dugo ng tupa. Galing sa sa taas, pababa. Parang simbolo ng krus Hindi, totoo po.
Doon pa lang, ang typify po nun ay si Jesus Christ. At saka yung dugo. Ano po? Kaya pagka inaral niyo po, ginagamit po iyon ng mga apostol. Ano? Na yung tinapay, na pinili ng Panginoon, ay yung tinapay na kung saan ay walang lebadura. Ibig sabihin, pure. Wala pong halo o pampaalsa. Katulad ng katawan ng Panginoong Yesus na wala ring kasalanan. Diba? So ano pa po? Ang lebadura, inihalin tulad din ng Panginoon at ng mga apostol Pablo sa mga maling turo na sumisira sa mananampalataya. Kaya nga napakahalaga na inaaral natin yung salita ng Diyos, no? Tapos, sabi diyan, ito ay inihahaming din sa sala ng hypocrisy o pagbabalat kayo ng mga Pariseo at ni Herodes. At sana hindi din tayo ganon. Kasi parang libedura yan sa ating buhay. Ano pa? Ang mga ito marahil ang mga dahilan sa paggamit sa sagisag sapagkat siya mismo ay hindi nabahira ng kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala, yun yung ginawang sagisag, tinapay na walang libadura. Ano po? Katulad ng ating Panginoong Jesus. So, tinan niyo po yung libadura at maling turo. Kasi nga, sinasagisag po yung libadura po, sa maling turo. Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko. Nang sabihin ko sa inyo, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo maunawaan ito? At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Kasi inihalin tulad nga po ng Panginoong Yesus, yung libadura sa kasalanan. Yung pong maling turo, kasalanan po yan sa ating Panginoon. Kaya nga kahit po yung mga apostol, sinasabi nila na hindi natin pwedeng dagdagan yan, hindi natin din pwedeng bawasan. Dahil ang magdagdag ay idadagdag din yung parusa na nasusulat po doon. At yung magbawas naman doon sa mga aral ay lalo nang hindi nakakamtan yung kaligtasan. Kaya mag-iingat po tayo ngayon. Doon saan? Sa mga maling turo. Kasi para siyang libadura. Sabi ng ating Panginoon. Kasi sinasabi niya na mag-ingat kayo, sabing gano'n, sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Kahit tayo pwedeng tayo mismo yung magdagdag doon sa aral doon sa mga turo ng Panginoon. Halimbawa, yung naninindigan ka sa sarili mo, kahit hindi umaayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung pinaninindigan mo. Di nahahaluan ka na. Ng libadura ng maling turo sa sarili mo. Ay alam niyo pong mga kapatid, ang isa po talaga sa kalaban natin, sa pagsunod sa Panginoon, yung mali nating mga pag-iisip. Pag meron tayong mga maling pag-iisip na pinapanatili natin dyan, kahit makinig ka pa ng makinig ng totoong aral, hindi mo pa rin susundin yon. Kasi ayaw mong ibaba yung sarili mo at tanggapin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya malaking po yun. Malaking pagkakamali sa ating mga sarili. Ang mahirap, di ba? Pag nakakapakinig tayo ng maling turo, halimbawa, kaya nga tayo nag-aaral mabuti, kaya tayo nagtuturuan, para hindi tayo maligaw. Ang mahirap naman, ang nagliligaw sa atin, minsan ay yung ating sarili. Pagka matigas,
ang ulo natin. Ayaw nating magpaturo. Oh. Sino nagligaw kay Lucifer? Siya. Mga kapatid. Sasabihin natin, sino nagligaw kay Eva at Adan? Sasabihin natin, di ba, si Lucifer? Samantalang merong turo na ang Panginoon sa kanila? May turo na ba? Ha? Meron. Ang sabi lang doon, at naisip. Di ba? Naisip ni Eva na yung mabuting maging katulad sa Diyos. Di ba yung mga ganon? Di ba? Kaya yung isip natin, babantayan natin. No? Dahil yan yung minsan nandadaya sa atin. Kaya dapat po, yung ating pinaniniwalaan, kung ano yung nasa isip, nung sinasabi, nung mga sumulat ng salita ng Diyos, yun din yung ating nasa isip. Pero kung ano yung nasa isip nila, tapos i-interpret mo sa yung isip, samantalang nakasulat na nga, ay naliligaw na po tayo. Kaya mag-ingat po tayo dun sa mga maling aral. Ano pa po? Yung libadura at kasalanan. Tinuturing din na yung libadura ay katulad sa kasalanan. Sabi diyan, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi nyo alam na ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Ano sabi? Alisin ninyo ang lumang pampalsa. Ano yon? Ang kasalanan. Sabi, aalisin po natin. Saan? Sa ating buhay. Kasi pagka pababayaan mo yan, naku, aalsa pa yan. Lalala pa ng lalala yan. At dadami pa ng dadami yan. Lalaki ng lalaki yan. Pag hindi mo yan pinagsisihan. Yes. Ganun po yun. Ang dapat tutularan natin ay ang ating Panginoon. Huwag nating anuhin yung hayaan sa ating sarili. Ano na yung kahit maliit lang na kasalanan ay ating pinababayaan. Dapat yan pinagsisisihan. Dapat yan pinuputol na yan habang maaga pa. Amen? Tingnan niyo po. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag kayong mata mo maging sanay ng pagkakasala, dukutin mo. Di ba? Dukutin mo. Kapag ang kamay mo ang naging sanay ng pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit na isa mata mo o isa kamay mo, kaysa naman mapunta ang iyong buong katawan sa impyerno. Anong ibig sabihin nun? Tumigil ka na. Cut off. Putulin, dukutin, alisin. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Kaya kung tayo'y kay Kristo, dapat nabubuhay tayo, namumuhay tayo katulad ni Kristo. Diba? Sa lagay, pastor, hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Ay, hindi na. Pero pwede ba tayong magkasala pa? Pwede. Pero hindi ka dapat mananatili sa kasalanan. Kasi nga, napapaalsan yan. Sabi pong ganyan, sabi diyan, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam na ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Kita nyo?
Kaya nga sabi ng turo ng mga apostol, huwag niyong bibigyang daan ang dyablo. Huwag natin siyang bibigyan ng daan. Kasi ang dyablo, demonyo. Demonyo siya. Ang demonyo talaga yan. Walang gagawing mabuti sa atin yan, mga kapatid. Kaya pag binibigyan mo siya ng pagkakataon, ay, nako mga kapatid, maniwala po kayo, lalala ng lalalayan. Hanggang sa lalaki ng lalaki. Eh mabuti pa ang Panginoong Yesus, di ba? Kumakatok siya. Eh ang dyablo, hindi kumakatok. Bakit? Ano siya? Magnanakaw. Walang naman magnanakaw, pumatok. Tama, hindi. Oh. Hindi siya magpapaalam. Gagawin niya yung mga gusto niyang gawin. Samantalang ang Panginoong Yesus, di ba? Bahala ka kung ano mo rin kung anong gusto mong gawin. Nasa sayo rin 'yon, ano? Kaya pagka ang Panginoong Yesus parang naiitsapwera na sa puso natin, sa buhay natin, ang sinasabi niya lang, kumakatok ako. Kung ako'y i-welcome nyo, papasok ako. Yun po yung ibig sabihin doon sa Revelation. Kasi nga, yung mga Christian doon, na out of place na si Lord. Sabi ng Panginoon, kumakatok ako sa inyo. Papasukin niyo uli ako. Sabi pong gano'n. Kaya mag-ingat po tayo. Ano po? Lalo-lalo na po, katulad dito sa sinasabi po ni Pablo, na yung, sabi diyan, alisin ninyo ang lumang pampalsa. Ang kasalanan, sabi gano'n, upang kayo'y maging malinis. Amen? Kaya dapat hindi po iyan pinapanatili, mga kapatid. Ano diyan? Sabi, yung sagisag naman na nagpapaalala uli, ang katas ng ubas. Ang katas ay maaring fermented o hindi fermented o yung unfermented. Ngunit, malamang ay wala ring lebadura katulad ng tinapay. Meron po bang ubas na walang lebadura? Ha? Meron. Yung pure, na hindi hinaluan. Hindi katulad minsan yung mga nabibili natin, ano? Lalo na yung grapes na mabibili sa tindahan. Yung tang, Di ba? Sobra-sobra ang nun. Meron namang nabibili talaga na pure. Ano po? Sabi diyan, maaring ang pagpili sa katas ng ubas ay dahil sa paraan ng tas dito na gumagamit ng wine press. Yung talagang pisaan ng ubas na kahilan tulad ng paghihirap ng Panginoon sa pagtitidis ng kanyang dugo. Ang ganito ay haka lamang at hango sa paggamit ng katas ng ubas sa Biblia. Dahil sa ito ang piniling sagisag ng Panginoon para sa kanyang dugong na itinigis. So, ito po, sa unang punto tayo, ito yung ating muntong lagom, ang tinapay na walang libadura, ang sagisag na pinili ng Panginoon para sa kanyang katawang, inialay para sa sangkatauhan. Walang ibang sagisag na sukat gamitin para rito. Kundi po yung yung tinapay na walang libadura. Ano pa po? Ang katas ng ubas naman, ang pinili niya sumasagisag ng dugo. Hindi tayo maaaring kumatha ng ibang sagisag para rito. Kasi yun po yung ginamit niya ng mga sagisag. Ang pagpakasakit at pag-aali ng kanyang katawan at dugo o buhay ay aalalahanin hanggang siya ay bumalik. Ito ay dapat alalahanin ng may tamang pagsasaalang-alang at pamimitagan upang huwag mahatulan. Yung parang binabaliwala lang natin. Basta't gagawin lang ng wala lang. Ay, basta tatanggap ako niyan. Basta kakain ako niyan. Basta iinom ako niyan. Ay, naalala ko pa nga, doon pa tayo sa, di ba? Sa malaki, sa bilog. Di ba? Talaga namang, di ba? Yung banal na banal. Tapos, pagkain kay sinubuang ganun.
Pag dumikit sa lalamunan mo, lugod ka. Hindi rin pwedeng dukutin. Kaya kailangan, anuhin mo, mga kapatid. Ano? Bawal. Di ba, ganun po noon. Pangalawa, mga kapatid, ano nga ba ang ating ginagawa sa ating pagdadaos ng banal na hapunan? Pangalawa, inaalala natin na tayo ay nakipag-isa at nakibahagi na sa Panginoong Hesus at sa kanyang katawan, ang iglesia. Kita nyo, parehas lang siya ng nung bautismo sa tubig. May kaugnayan siya. Ibig sabihin, talagang pag ginagawa po natin ito pong breaking of the bread, inaalala natin din yung ating pakikipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. So sabi nga po rito, yung tayo nakikibahagi na sa Kanya at nakipag-isa na sa Kanya. Kaya sabi dyan sa 1 Corinthians 10, 14-17, kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Bakit nga sinabi yun? Kasi nga, ayaw na ng Panginoong Yesus na papalitan pa natin siya. Nakipag-isa ka na sa Kanya, tapos babalik ka na naman saan? Sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya sabi niya, ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit tayo'y marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Kaya nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya dapat maging isa tayo sa Kanya. At kung ano po yung Kanyang mga nais, layunin, yung mga gusto niya, mga kapatid, ay dapat yun din po yung atin. Dahil tayo po yung nakipag-isa na sa Kanya. Amen? Yes. Kaya nga po hindi dapat yung babantayan natin yung ating mga sarili. Na yung bang mga gusto natin, yung mga ginagawa natin, ninanais natin, yun ba yung gusto rin ng Panginoon sa atin? Yung nais din ng Panginoon sa atin. Kaya nga, nakipag-isa ka . Kaya inaalala po natin iyon palagi. Amen po ba, mga kapatid? So, susunod po, inilakip sa isang iglesia o katawan. Tayo'y kabahagi na ng isang katawan, ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang po na nagkakaisa po tayo, mga kapatid. Ano sabi diyan? Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nag-iisang katawan o isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kaya po, yung pag-alaala po natin, mga kapatid, pag nagte-take po tayo nito, ay inaalala din natin na tayo po ay bahagi na ng katawan ng Panginoong Yesus. Bahagi na ng church.
Pero tayo po'y iisa lang. Tayo po'y mga anak ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, kaya hindi wala na sa atin yung halimbawa. Kaya nga sabi, hindi na maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya. Tayong lahat, ay bahagi na lahat ng katawan ni Kristo. Walang mataas sa Panginoon, walang mababa, walang may pinag-aralan o may pinag-aralan. Walang matalino sa Kanya o yung mangmang, yung gano'n, kundi tayo po'y iisa lang sa ating Panginoon. Ang kamangmangan lang sa ating Panginoon ay kapag hindi tayo nakikinig sa Kanya. Pero sa Panginoon, lahat po tayo ay pare-parehas. Hindi katulad noon, ang tingin ng mga Hudyo sa sarili nila ay sila? VIP. Parang ganon. Tapos yung mga Hintil, yung mga Samaritano, hindi nila pinapansin yan. Opo, hindi nila kinakausap yan, hindi sila nakikipag-chismisan dyan. Ang kachismisan din nila, yung mga Hudyo din. Totoo po, ganun po yung mga kapatid. Pero nung ang Panginoong Yesus ay namatay na sa krus, nialay niya kanyang buhay, sa Kanya, lahat ng mananampalataya ay pare-parehas. Kaya dapat ganun din tayong tumingin sa isa't isa. Huwag yung ang tingin natin sa sarili natin ay nakakataas. Kaya nga sabi, tumulad tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating isipin na mas mataas tayo, kanino pa man. Diba yun ang gusto ng Panginoon? Kasi pagka ganun po tayo mag-isip, hindi tayo talaga makapaglilingkod sa Diyos. Hindi mo magagawa yung mga ipinapagawa ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Yesus nga, di ba? Diyos siya, nagkatawan tao, nagpakababa, tapos naglingkod sa mga tao, naghugas pa ng mga paa ng mga apostol para ipakita lang na ang totoong paglilingkod ay may pagpapakumbaba. Amen? Yes. Kaya dapat nagpukusa tayo. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Hindi yung naghihilian, bahala na si ganito dyan, bahala na si ganyan, bahala na si ganire, bahala na si pastor, bahala na si Ate Sol, mga ganun. Diba? Sila naman naandyan eh. Ay, hindi po mga. Diba? Dapat nagkukusa tayo. Iisa tayo eh, mga kapatid. Ang Panginoong Yesus, nagkusa siya. Wala naman nagtulak sa kanya na hugasan niya yung mga apostol. Pinakita niya talaga. Dapat sa church, dahil isa tayong katawan, dapat tayo, magaan tayo. Magsisilbi tayo sa isa't isa. Maglilingkod tayo. Kaya nga, inilalagay dito kung sino yung maglilinis mamaya eh. Napakasimple lang nun. Tapos yung iba, tumatakas. Diba? Amen? Amen? Ay dapat po mga kapatid. Hindi natin matututunan maglingkod pag hindi tayo magkukusa. At tutularan natin ang ating Panginoon. Tandaan natin, iisang katawan tayo. Sino ba magtutulungan? Pero parang pamilya lang yan eh. No? Alam niyo yung sumisira sa sariling pamilya, hindi niya mahal yung kanyang pamilya. Pero pagka mahal mo, pamilya mo, di ba? Tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, lahat ng parang gagawin mo eh. Para maging maayos po yung pamilya eh. Kung magugulo man yung may iba, dapat ikaw, ikaw yung magsisimula. Dapat ganito gagawin ko, ganyan. Hindi yung uudyukan pa natin. Parang sa church, ay, alam mo si, sister, alam mo si Wewe, si Wewe, mukhang weng-weng. Sasabihin man isa, oo nga. Di ba? Pangit. Imbis na, hindi, okay lang. Lalago din yan si Wewe. Di ba? Kinakailangan lang tulungan natin yung isa't isa. Amen?
Hindi yung nagsusulsulan tayo. Masama yun. Di ba? Parang nagkakagatan. Tama hindi. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Isa tayong katawan eh. Kaya inaalala natin lagi yun na tayo po'y iisa at bahagi ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Pag tayo po ay nagte-take ng tinapay at saka ng dugo. Ano pa po mga kapatid? Ayan. Kaya may babala sa iglesia eh. O basahin po natin to. 1, 2, 3. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Sino yung tinutukoy dito ni Pablo na templo? Tayo. Alam niyo, pag binasa niyo po yung context, pag binasa niyo yung mga unang context, may magsasabi, ako kay Pablo. Sabi naman isa, hindi, ako kay Pedro. Sabi naman isa, hindi, ako kay Apollos. Yan po yung kasamahan niya. So, ibig sabihin, doon sa church ay nag-aano sila? Kakampi-kampi. Nagkakanya-kanya sila. Naggugrupo-grupo sila. Kaya ito yung kasamahan nun. Kaya sabi ni Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Kayo mismo yung templo ng Diyos. Sabing ganun. Kayo yung katawan ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Ano po? Doon sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Diyan nananahan, sabing ganyan. Sabi diyan, paparusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya. Tingnan niyo po ha. Kaya yung nagbabalak po, halimbawa, halimbawa yung nag-iisip na sirain, yung iglesia, yung gawain, ay sigurado po, paparusahan ng Diyos yun. Opo. Imbis na mag-isip ng anong dapat nating isipin para sa church? Ha? Yung pagkakaisa. Hindi yung pagkakampi-kampi. Ay etong mga taga-Korinto, ay ganun ang kanilang ginagawa. Ay basta ako kay Pedro ako. Ay basta ako kay Pablo ako. Ay basta ako kay Apollos ako. Ay pagka ganun ang ginagawa natin, sasabihin mo, ay basta ako kay Atison ako. Ayoko kay Pastor. Ay hindi ako kay Kuya Ray. Ayoko kay Ate Cora. Parang ganon. Tapos believe ka lang doon sa mga gusto mo lang. Ang gusto mo lang pinapakinggan, siya. Parang ginagawa mo ng idolatry, di ba? Hindi tama po yun, mga kapatid. Lahat po tayo ay inilagay ng Diyos dito sa katawan niya, ng ating Panginoong Yesus. Kasi meron tayong kanya-kanyang gawain. Hindi naman tayo magkakaparehas eh. Kaya nga magkakaiba yung bahagi ng katawan. Meron akong ginagawa o nagagawa na hindi nagagawa ni Ate Cora. Pero merong ginagawa si Ate Cora na hindi ko nagagawa. May ginagawa si Ate Sunyo na hindi nagagawa ni Kuya Ray. Kaya nga hindi magkakaparehas tayo mga kapatid. Hindi nga tayo magkakamukha eh. Ay, naku, Pastor, ayoko maging kamukha mo. Hindi rin tayo magkakaparehas ng height. Di ba? Hindi tayo magkakaparehas kasi may iba-ibang layunin ng Diyos sa atin. Pero pinagsama-sama niya tayo. Nakakita nga ako ng nakapanood ng mga kapatid. Yung may batang nahulog sa yung maliit na manhole, ang lalim. Siyempre, yung mataba, hindi pwede dun. Lalo na si Ate Cora. O kaya yung mga tawag dyan, yung mga lalaki at lalaki. Si Eljon, hindi pwede dun. Di ba? Namumroblema yung tatay kasi nahulog yung kanyang anak doon sa manhole.
Talagang nag-iiyak na siya, nagsusuntok siyang gano'n, nung gagawin niya, tapos may mga rescue na. May dumating doon na payat na bata. Yung payat na bata, ang ginawa nila, kinuusap niya yung payat na bata. Siyempre, English hindi ko maalam yung usapan. Yung na napanood ko lang. Pumayag siya, sige, sabi niya gano'n, gagawin ko. Kaya nilagyan siya ng mga harness, tapos nilagyan siya ng yung flashlight. Siyempre, madilim, malalim eh. Dahil kasya siya doon. Piruin niyo yun, ang lalim nun. Nakuha niya yung bata nung inangat siya, kasama yun. Tuwan-tuwa yung tatay. Pinaghahalikan siya sa tuwa, tsaka yung mga taong na andun. Di naging bayani po yung payatot na yun. Ay, hindi tayo magkakaparehas lahat, mga kapatid. Dahil nga, merong layunin at plano yung Diyos sa bawat isa sa atin. Akala niyo po ba, halimbawa, yung putot. Yung putot. Yung bansot. May purpose pa rin si Lord. Pasuutin mo yun sa mga maliliit na makakasuot. Yung matangkad basta mo. Kaya po hindi tayo lahat magkakaparehas. Pero tandaan po natin, merong layunin ang Diyos sa iyo. Lalo na pagka nasa church tayo. Kasi doon niya lang gagawin kung ano yung layunin niya sa ating buhay. Hindi natin magagawa yan sa atin lang. Kasi tuturuan tayo kung ano yung kanyang gusto at pinagagawa niya sa ating mga buhay. Sa loob ng iglesia. Amen? Kaya huwag niyo sasabihin, hindi ako kailangan dyan, pastor. Tama na ako maging chismosa, panggulo na lang dyan sa inyo. Hindi. Meron kang bahagi sa church. Ang kailangan lang makibahagi. Ganun lang po kasimple yun. Kasi merong ipapagawa sa iyo ang ating Panginoon. Ayan. And last po, mga kapatid, ano nga po ba yung ating ginagawa sa ating pagdadaos ng banal na hapunan? Yan, inaalala natin ang pangakong pakikipag-isa at pagmamatapat sa Diyos at sa Panginoong Jesus. Inaalala natin yung ating pangakong pakikipag-isa at tayo'y magmamatapat sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi maaaring dalawa yung atin pong sinasamba. Dapat siya lang. Huwag natin siyang ipagpapalit, mga kapatid. Kaya ang sabi diyan, tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Anong ibig ko sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyusan o ang pagkain handog sa mga Diyos-Diyusan may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kung maging kaisa kayo ng mga nyo. Pero inyo yun, mga kapatid. Hindi kayo makakainom. Tingnan nyo po ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng demonyo. Hindi natin pwedeng pagsamahin yun. Kaya pag tayo, halimbawa, tinetake po natin yung di ba? Yung kopa at saka yung tinapay. Abay, inaalala natin na tayo talaga, ay nakipag-isa na, sa ating Panginoong Yesus. O inaalala natin yung ating pakikipag-isa at pagmamatapat, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat, hindi po tayo makikibahagi, lalong-lalo na, sa gawain ng mga demonyo. Hindi tayo makikiisa. Kaya sabi diyan, hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Sabi pong ganun. Nais ba nating manibugo ang Panginoon?
Akala ba ninyo mas makapangyarihan tayo sa... Hindi po mga kapatid. Kaya dapat po, yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay matapat. Huwag nating haluan. Tingnan niyo po mga kapatid, yung pagkain at Diyos-Diyusan. Sinabi ni Pablo na maaaring kain ng karning inihandog sa mga Diyos-Diyusan na itinitinda sa pamilihan. Kasi meron pong mga gano'n noon. Kasi yung mga Christian, alam nila na bawal kumain ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan. Ano po? Pero sabi po dito ni Pablo, sinasabi ni Pablo na maaaring kainin ang karning inihandog sa mga Diyos-Diyusan na itinitinda sa pamilihan. Hindi nagkakasala ang Kristiyano kapag ginawa ito dahil wala namang kabuluhan ng mga Diyos-Diyusang pinag-alayan. Halimbawa po, di ba? Hindi naman natin alam yung mga binebenta dyan sa palengke. Hindi natin alam yun eh. Baka meron dyan, inialay. Hindi natin alam yun, mga kapatid. Pero, hindi po yun masama. Kasi wala namang kabuluhan yung Diyos-Diyusan eh. Ang mahirap pag tayo'y nakiki-isa doon sa mga nag-aalay. Kaya sabi po rito, gayon pa man, dapat mag-ingat ang mga Kristiyano na huwag lumahok sa pag-aalay sapagkat ang inaalayan ay hindi lamang mga Diyos-Diyusan, kundi mga demonyo. Kaya po yung piyesta, dapat di po tayo nakikiisa doon. Pagkaman hindi naintindihan ng marami yun. Alam niyo po, alay sa yun? Diyos-Diyusan. Masakit man pakinggan, pero alay po yun sa demonyo. Hindi sa Diyos. Baka tanong niya, Pastor, masama ba maghanda sa piyesta? Sumagot kayo. Masama ba maghanda na sa piyesta? Aba, kung nakikipag-isa ka doon sa mga nag-aalay na mga pagkain sa mga Diyos-Diyusan, masama po yun. Kaya nga tinuturo natin na dapat hindi tayo nagse-celebrate ng piyesta. Opo, mga kapatid. Ang mabigat, pag nakikipiesta ka, ganun din. Pero pag may nagdala sa'yo, abay, pasalamatan mo. Pag dinala sa'yo. Pero pagka pinuntahan mo, magkaiba yun. Kaya lang, pagka inunahan mo, piyesta sa inyo, dala nyo na lang kami. Ganun din, di ba? Tingnan niyo po mga kapatid, naghandog sa mga Shittim, yung mga mga Israelita, sabi dyan, si Jacob na irog, tumabat lumaki, katawat bumilog, ang Diyos na lumalang kanyang tinalikuran. At itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang dasan. Pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyusan. Puot niya'y pinag-alam sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyusang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Samantalang dapat ang sasambahin lang natin ang tunay na Diyos. Tapos ang paliwanag ng Pastor, hindi naman Diyos-Diyusan, lang yan? Ala-ala. Tandaan po natin na ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay nag-aalay ka. Nananalangin ka. Niyuyukuran mo. Pag nananalangin ka sa isang nakikitang larawan, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Kaya nga ang turo ng Panginoong Yesus, kanino lang mananalangin? Sa Ama. Na nasaan? Nasa langit. Wala sa dingding. Hindi naman sinabi namin nasa dingding, sambahin ang pangalan. Wala namang ganun.
ganun. Ang turo, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. So, ang dadalangin na natin yung Amang nasa langit, yung Diyos na nasa langit. Ang ating Panginoon Jesucristo. Nasa langit sila eh. Kaya pagka ang pinapanalangin mo, naandito sa lupa at nakikita mo, hindi Diyos yun. Tapos aalayan mo pa. Diba? Alam niyo po yun. Pagsamba po yun sa demonyo. Bagaman hindi nila nauunawaan yun. Hindi nila nauunawaan yun. Naninibugho nga ang Diyos eh. Nagagalit nga siya. Si Ate Son nga eh, makakita lang ng text na ganito sa galing sa ibang ano. Di ba magagalit siya? Yung tao nga nalilibugo, nagagalit. Bay pa kayang Diyos? Pag pinagpapalit mo siya sa mga hindi totoong Diyos. Tapos, aanuhin mo siya, sasambahin mo siya, eh lalo na. Tapos pinaliwanag ni Pablo na sumasamba sila sa demonyo. Kaya ayaw ng Diyos, na yung katapatan natin sa Kanya ay atin pong sisirain. Dahil naninibugho po siya. So kahatulan sa mga lapastangan. Ito po sabi po rito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tingnan niyo po Pag tayo po ay kumakain ng tinapay at umiinom ng saro nang hindi tayo karapat-dapat, nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga kung nyo mapapansin, bago natin yun, kainin at saka inumin, di ba nananalangin muna dapat tayo? At susuriin natin yung ating mga sarili. Bakit? Napakabanal po nung gawain ng banal na hapunan. Kaya nga tinawag na banal na hapunan eh. Kaya sabi po rito, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Yun. Ano sisiyasatin natin? Ano yung sisiyasatin natin sa sarili natin? Baka meron tayong nagawang kasalanan, meron tayong nasabi na mga hindi dapat, o meron kang itinatagong kasalanan, dapat sa atin, sabing ganon, bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya hindi siya basta-basta lang ginagawa natin. Banal po na gawain yun. Akala nyo lang basta lang, yung parang seremonya lang siya, or sakramento. Ay hindi po mga kapatid. Hindi pwedeng ipapagawa ng Diyos yun o ng ating Panginoong Yesus, nang walang napakahalaga sa atin. Kung hindi napakahalaga nun sa atin, lalo na sa ating pamumuhay at sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya sabi diyan, yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo. Ay siguro, kaya po ganun, baka take ng take, tapos nabubuhay sa kasalanan. Kaya sabi diyan, yan ang dahilan kung bakit mahihina ang masasaktin ang marami sa inyo. At may ilan ngang namatay na. Piruin mo yun. Meron palang kaya nagkakasakit. Halimbawa, hindi ko sinasabing lahat ng sakit dahil sa kasalanan. Pero merong dahilan. Kaya dapat sinisiyasat natin, sinusuri natin ang ating mga sarili. Namumuhay ba ako sa Panginoon? Namumuhay ba ako ayon sa kalooban ng Diyos? Sumusunod ba talaga ako sa salita ng Diyos? Yung ganon.
Kaya kung hindi, di ba, ihihingi mo ngayon ng tawad. Panginoon, patawarin po ako. Bago po ako tumanggap nito, linisin mo po ako. Ang iyong katwiran po at pagpapatawad mo ang sumaakin. Dapat ganon. Hindi yung binabaliwala lang natin. Amen? O kaya baka nagte-take tayo ng ganon, seryoso po yun, Diyos, ang ating Panginoon. Hindi yan laro na naalala ko pa nga noon. Yung tinapay na ginagamit noon, bibili lang sa tindahan. Yung usong-uso nun yung ang tawag doon, yung buns. Monay ko. Kukuot na. Tapos minsan, piplipitin pang gano'n, lalaruin. Bibilugin. Hindi po gano'n. Kaya nga, walang libadura eh. Tapos ang gagawin ng mga alagad nun, pipira-piraso sila, dadali ng Panginoon gano'n, piraso. Napaka-sacred po nun. Kaya napakahalaga. Kaya sabi rito, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Tingnan niyo po hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, kung hinahatulan tayo ng Panginoon, dahil itinutuwid niya tayo, upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. O kaya mas mabuti pa, hatulan mo na lang yung sarili mo O paano natin hatulan yung sarili natin? Aminin mo na meron kang kung nagawa kang kasalanan, aminin mo, hatulan mo na. Dahil pagka ginagawa po natin ito, hindi tayo nagsisisihan mga kasalanan, baka tayo hatulan ng Panginoon. Minsan, pinaparusahan niya tayo, di ba? Kasi itinutuwid niya tayo. Sapagkat ayaw niya tayong maparusahang kasama ng sanlibutan. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya dapat atin pong ginagawa ng may kabanalan talaga. Hindi yung parang ginagawa lang nating biro, ganon, or parang sa isip mo seremonya lang. Hindi po. Ito po yung kahulugan niya. Kaya po sabi diyan, ano yung nararapat na isipin at isalang-alang ng Kristiyano? Kung gumagawa ng mali at kasalanan, hatulan ng sarili upang hindi hatulan ng Panginoon. Pangalawa, kung mahatulan tayo ng Diyos, ituring itong pagtutuwid mula sa Diyos. Tanggapin natin. Pangatlo, kung hindi didinig sa pagtutuwid, ay mag-ingat po tayo. Ito ay mahatulang kasama ng sanlibutan. Lalo na yung mga tumatalikod. Amen? Amen? Sana po may naintindihan tayo, So nga po ba yung ating ginagawa sa ating pagdadaos ng banal na hapunan? Una, inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Pangalawa, inaalala natin na tayo ay nakipag-isa at nakibahagi na sa Panginoong Yesus at sa kanyang katawan, ang Iglesia. Katlo, inaalala natin ang pangakong pakikipag-isa at pagmamatapat sa Diyos at sa ating Panginoong Yesus. So napag-aralan po natin ang dalawang sakramento na ating pinaniniwalaang buod sa ating pananampalataya. Sila ay mga pangako sa Panginoong Hesus. Sa bautismo sa tubig, tayo ay nangangako ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan at makasaling pamumuhay. Nangangako tayong magpapaalagad sa Panginoon at susunod sa kanyang mga kalooban. Sa banal na hapunan, paulit-ulit nating inaalala ang pagpakasakit ng Panginoong Hesus. Alang-alang sa atin. Paulit-ulit natin itong ginagawa at sa tuwi-tuwi na sinasariwa natin ang pangakong pakikipag-isa sa Kanya na hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos at pakikipag-isa sa Kanyang katawan, ang Iglesia. Sa ganitong pananaw, ang dalawang ito ay makikitang mga gawaing banal at magpapalago ng palagian sa ating isip at pamumuhay. Amen? Ayan, kaya atin pong igalang yung atin pong mga sakramentong katulad po nito. Yung bautismo sa tubig at yung banal na hapunan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.